Magandang gabi sa inyong aking tagapakinig. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay at ito ay pinamagatang mambabarang ang itim na gabi. Sa isang liblib na baryo, dapit hapon, tahimik na baryo sa gitna ng palayan. Ang araw ay palubog na, ang mga aninong gumagapang sa mga damo ay parang buhay. Sa kalsada, naglalakad si Lyra, 22, payat, gusgusin, may pasan-pasang sako. Lumilingon siya sa paligid para bang may sumusunod. Sa bahay ni Lola Fina, gabi lumang kubo sa dulo ng baryo. Sa loob, puro lumang garapon na may lamang uod, ipis at tuyong dahon. Nasa loob si Lyra, nakaupo sa harap ni Lola Fina, the 85, isang matandang babae na halos hindi na kumikibo. Manipis ang buhok, puti ang mata, parang bulag. Lyra, Lola, tulungan mo ako. Hindi na ako makahinga sa ginagawa nila sa akin. Tahimik si Lola Fina. Dahan-dahan siyang ngumiti, bumuka ang mga basag na labi. Lola Fina, huli na para sa dasal. Barang ang sagot sa kaluluwa mong sugatan. Hinatid ni Lola Fina ang isang lumang garapon kay Lyra. Sa loob nito, buhay na uod at itim na ipis. Lola Fina, kung nais mo sila patahimikin, buksan mo ito pagtirik ang buwan. Sa kalsada sa baryo, gabi 4 na kabataan, Mayo 23, Carmela 22, Paolo 24 at Jen 21. Tumatawa, nagyoyosi. Pinag-uusapan si Lyra, Mayo. Sira ulo talaga yung bruhan na yon. Baka kainin niya tayo ng buhay, Carmela. Hindi bruha yon, hangal ka. Anak ng bruha, mas malala. Tumawa ang lahat. Ang tawa nila ay bumabaha sa katahimikan ng baryo. Sa bahay ni Lyra, gabi si Lyra, nakaupo sa gitna ng silid. Sa harap niya ang garapon ni Lola Fina. Kumikidlat sa labas, nagliliparan ng mga kuliglig. Huminga siya ng malalim, dinukot ang ipis sa loob ng garapon. Dinurog niya ito sa palad. Ang dugo ng ipis at uod ay pinaghalo niya sa lupa. Lyra, pabulong. Kunin mo sila. Kunin mo ang takot nila. Ibalik mo sa akin ang lakas. Sa sulok ng silid, gumapang ang mga itim na insekto palabas ng mga bitak sa dingding. Sa tabi ng ilog, gabi nakatambay, sina Mayo at Paolo. Umiinom ng alak, biglang bumagsak ang hangin, bumigat ang gabi. Paolo, pare, parang ang tahimik bigla. Mayo, takot ka na? Sa bruha? Tumawa siya pero huminto nang biglang maramdaman na parang may gumagapang sa binti niya. Nang tingnan niya, may mga uod na lumalabas mula sa sapatos niya. Napasigaw si Mayo, tinapon ang sapatos. Pero dumami ang uod, umakyat sa leeg niya. Paolo, nanlilisik ang mata, hindi makatakbo. May ipis na bumalot sa bibig niya. Hindi siya makasigaw. Sa bahay ni Carmela. Gabi si Carmela, nag-iisa sa kwarto. May cellphone siya, nagte-text. Text, "Nasaan na kayo? Di na kayo sumasagot." Biglang napundi ang ilaw. Nakita niya sa ilalim ng pinto, gumagapang ang maitim na anino. Tumayo siya, dahan-dahang binuksan ang pinto. Walang tao, pero mula sa kisame, bumagsak ang daan-daang ipis. Tinabunan siya, sigaw, kadiliman. Sa gitna ng palayan, gabi si Jen, takbo ng takbo sa gitna ng palayan. Hinahabol siya ng malamig na hangin na tila buhay. Sa bawat hakbang niya, nabubulid siya sa putikan. Tumigil siya sa gitna. Sa harap niya, si Lyra. Nakatayo, puti ang mga mata, may hawak na garapon na basag na. Jen, humihigpi. "Lyra, patawad na, patawad na." Ngumiti si Lyra, inilabas ang dila niya. Gumapang mula roon ang itim na ipis. Lumipad ito palapit kay Jen, pumasok sa bibig niya. Sigaw. Bumagsak si Jen sa putik. Hindi na gumalaw. Sa tabi ng ilog, hating gabi si Lyra. Nakaupo sa tabi ng ilog. Hawak niya ang huling garapon. May natitira pang uod. Sa tabi niya, lumitaw ang multo ni Lola Fina. Ngumiti. Lola Fina, multo. Lakas, galit, sumpa, lahat na sayo na. Pinisil ni Lyra ang natitirang uod. Binuksan ang palad niya. Tumulo ang itim na dugo sa ilog. Kumalat ito sa tubig. Naging maitim ang agos. Sa malayo, sigaw ng mga tao. Parang umiiyak ang buong baryo.
ENT. Bahay ni Lola Fina, madaling araw balik sa lumang kubo. Si Lira nakaupo sa harap ng altar, nakapikit, tahimik. Sa paligid niya gumagapang ang libu-libong ipis, parang mga bantay. Sa gitna ng altar, 4 na garapon, basag lahat. Ang bawat isa may dugo at uod. Pumasok ang malamig na hangin. Muling lumitaw ang multo ni Lola Fina. Tumabi sa likod niya. Lola Fina, multo. Anak na kita ngayon. Dumilat si Lira. Wala na ang dating takot. Itim ang kanyang mga mata. Sa palayan, madaling araw. Sumikat ang araw, maliwanag pero malamig. Wala nang ingay ng tao kundi ang ugong ng kuliglig at lagitik ng gumagapang na insekto. Sa gitna ng palayan, nakatayo si Lira. Tahimik. Sa paanan niya, gumagapang ang mga uod pabalik sa lupa. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.